dalawang babaeng congresswoman ng Makabayan Black sa poll ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa poll talaga sila. Nakakahiya itong mga to. Yun yung sabi ko nga, nagpapasahod din ito yung dalawang congresswoman na to. Itong si Arlene Brusas at saka si Franz Castro. Ha! Nakakahiya talaga ginawa nila nito kay former President Rodrigo Duterte. Grabe talaga. Pakita ko sa inyo yung una yung itong kay Franz Castro na nagmarunong-runungan. Nakala mo yung kaharap niya. Ang daming ng karanasan sa trabaho sa gobyerno. Tapos ito si Franz Castro nagmarunong-runungan. Sa pool siya. Pasok ko yung video. I'm using a word. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is. Okay. You have 3 minutes left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. May natawa pa siya. May ilang minuto na nga natira, Mr. Chair. 5 minuto na pala. Nawala sa sa wisyo, yung kaharap niya kasi yung dating Pangulo. Yung mukha nga niya pagka ni dating Pangulo. Di nga ma-spilling yung mukha niya. Parang yoyoko ba siya o haharap sa Pangulo o anong gagawin niya O ibalin na lang yung mukha niya pag ganoon para di makita yung mukha ng Pangulo. Yan ang mahirap kasi sa na nagpa-party list na yung nilagay nila yan dyan. Walang alam sa batas. Puro lang pagtuligsa sa panggobyerno. Di naman natin to sila na lahat na lang ng nito kung ayaw sa gobyerno, rally ka agad. Ito si Franz Castro nga, wala tong presidenting kinakampihan. Itong mga nagdaang mga presidente, ito ngayon si Bongbong Marcos na medyo pabor nga sa kanila to. Wala nga di nga siya dito kumakampi. Ayang niyo to sa sinabi niya sa budget. Wala, binira si Bongbong Marcos nito. Kasi ayaw nga nila to sa mga gobyerno. Ganyan talaga mga utak NPA. Arlene Brusas naman, pakita ko sa inyo. Napaka ito, yes or no na naman siya. Tingnan niyo yung video to na. Sa poll na naman siya kay Tatay Digong. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? May pailing-iling pa siya. Parang pa siya? Parang yung kasi sumagot sa tanong ko na yes or no Parang ibig sabihin niya ganun ang niya, yung mukha niya. Yes or no. Yan nga ang tapos ang pa karamihan yan. Simple lang naman ang tanong ko. Yun ang lagi nilang sinasabi. Simple lang naman. My question is ganun yan. Very simple. Very simple. In-English nila yan. Ganun yan. My question is very simple, Mr. Chair. Pagkatagalogin, yung simple lang naman ang tanong ko. Ang gumagamit ng ganyan, ito si Brusas, Raul Manuel Brusas, at saka si Franz Castro. Yan yung mga madalas magsabi na simple lang naman ang tanong ko. Hindi niya masagot. May isa pa niyan Di ko lang ma-recall yung Lagi yung ganyan.
Pero itong tatlo talaga, grabe yun ang linya nila lagi. Simple lang naman ang tanong ko. Kaya simple lang naman ang tanong ko, Mr. Chair. Pero hindi makasagot-sagot. Simple lang ang tanong. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no. Simple nga, pero wala namang kwenta. Sayang naman yung natin, pera nitong mga to. Buti na lang mag-i-eleksyon na. Maano na to? Matitiwalag na rin talaga to sa gobyerno kasi dito mananalo sa sunod. Ewan ko na to si Arlene Brosas. Congresswoman na yan. Tapos kay gaya kay itong si Castro tumakbo rin na senador. Wala to. Sa sako to pupunta to sa sako. Isilid na to sako, wala na, tapon na yan mga yan. Hindi na yan magandang ihimplo sa atin ngayon. Ang sobrang ingay talaga itong si Franz Castro. Nakakarindi na to, panay pa media kasi yan ang gusto niya, ma-expose siya sa media kasi makakatulong daw yan sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Kasi mababa yung niya ranking sa survey, pang 25 ba naman Kaya gusto niyang ma-expose lagi sa media. Yun ang sabi niya, di yan gawa-gawa na yan ang gusto ko na ma-expose ako sa media, tapos magtrabaho ng tapos basta yun ang plano niya. Pupunta sa community daw. Pupunta sa community, gawain naman nila yun, pupunta ng community dahil mga NPA nga to. Sana nga makulong na to itong taon na to. Pag ito yung matalo sa eleksyon, sa itong senadora niya, tapos makulong, ay doble dagok. Hindi abot ng 20-25, hindi to matapos, makulong to. Iyak to talaga. Tapos ito si Arlene Brosas. Ito pa to, isa talaga to na wala talaga tong ginawa sila kundi manuligsa na lang talaga sa gobyerno. Panahon pa ng natandaan ko to, panahon pa ni GMA. Pumasok tong kay Noynoy, ganun pa rin ang mga trabaho ng mga yan. Pumasok kay Noynoy, kay Pangulong Duterte, ganun din. Puro kay Bongbong Marcos, ganun din. Wala silang presidente talagang tama sa kanila. Gusto silang talaga ng presidente na galing din sa NPA. Sino kayang gusto ng presidente na na talagang kasabwat nila dyan? Sila lang, yung tatlo na yan. Ay nako naman. Sana matuto na talaga tayo.